Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung kayo ay bubuo ng pamilya, dapat ay magkasama kayo ng iyong kapareha sa hirap at sarap. Hindi yung sa hirap mo lang siya gustong makasama at sa sarap ay maghahanap ka na ng iba. Ikaw kabarangay, gaano ka ba kaloyal sa iyong kinakasama? Dear Papa Dudut, may mga tao na todo-todo magmahal. Yung bang binansaga na silang martir dahil hindi nila magawang bitawan at iwanan yung taong iniibig nila. Pero sila rin yung mga tao na matiisin at mapagpasensya. Yun bang kahit paulit-ulit ng sinaktan ay nahahanap pa rin sa kanilang puso ang magpatawad. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na kahit kailan ay hindi kahinaan ang magmahal. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala, 33 years old, taga Sariaya, Quezon. Pero dati ako nagtatrabaho at tumira sa Pasig. Programa ninyo, Papa Dudut, ang tumulong sa akin upang magkaroon ng libangan o mga panahong huminto na ako sa pagtatrabaho dahil nagkaanak na kami ni Roy. Nagkakilala kami taong 2019 noong nag-factory worker ako sa pinagtatrabahuhan niya, kung saan delivery truck driver naman siya. Tulad ng ibang love story ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At dahil pareho naman kaming single ay naging madali sa aming mapalapit sa isa't isa. Noong nabuntis ako ay tinira niya ako sa bahay ng nanay sedes niya. Pangako sa akin ni Roy na pag-iipunan niya ang pambukod namin. Umasa ako sa sinabi niya pero nagtatlong taong gulang na lamang ang anak namin ay hindi pa rin kami nakaalis sa poder ng nanay niya, Papa Dudut. Nay, alam niyo na pala na may babae si Roy pero kinukonsinti niyo pa. Ha? Ano ka nakonsinti ka dyan? Kilala niyo yung tinutukoy ko. Yung bagong salta na tindera dyan sa malapit na bakery na lagi niyong pinagbibilan ng pandesal. Nakalimutan niyo na siguro na nung isang araw ay kasama niyo kami ng anak ko na bumili doon tapos kinumusta ng babaeng yun si Roy. Kayo naman kung todo balita sa nangyayari sa kinakasama ko. Para yun lang. Paano mo naman naisip na babae nga yun ni Roy? Paano ko naisip? Siyempre, narinig ko kayo na nirereto siya doon. Ha? Bakit ka ba nakikinig sa usapan na may usapan? Huwag niyo na pong ibahin ang usapan. Hey! Oo, sige na. Babae nga ng anak ko yung tindera dun sa bakery. Sinasabi ko na nga ba? Pwede ba? Huwag kang matungol dyan na para kang baka. May ano pag-isipin ng mga kapitbahay natin? Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam. Naku, kahit kailan talaga wala kang hiyain, no? Bakit? Kayo ba meron nun? Ano sinabi mo? Bastos ka! Kayo po yung mas bastos. Pag hindi talaga ako nakapagpigil, masasabunutan kita, Lala. Alam mo yung ugali mong ganyan? Yan yung dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng anak ko. Kaya di na ako magtataka kung pinagpalit ka niya sa iba. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak niyo. Yan, yung pagiging maingay mo at talingkera yung madalas reklamo ni Roy sa akin. Yan po bang sumbong sa inyo ni Roy? Oo, lagi na lang malungkot yung anak kong yon. Mukhang depressed lagi kasi inaaway mo raw. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang siya. Ay, ginawa mo pa talagang sinungaling ang anak ko. Sinungaling naman po talaga yung anak niyo. Kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin na nanay niya. Aba, sumusobra ka na talaga, ha? Halika rito, para masabunutan kita. Aray, aray! Nasasaktan po Dapat ako! lang yan sa'yo. Di ba naman masyadong matalino ang dila mo? Ay! Sumusobra
Kayo po yung sumusobra. Kayo ni Roy. Dapat talaga iwanan ka na ng anak ko eh. Kung tutuusin, wala naman siyang mapapala sa'yo. Paano walang mapapala? Dahil ba wala akong trabaho? Kawawa naman ang Roy ko. Mag-isang kumakayod para sa inyo ng anak mo. Anak din po ni Roy yung anak ko. Apo nyo rin po, kaya ano po ba pinagsasasabi nyo dyan? Basta! Simula nang dumating kayo sa pamamahay na to, parang bumigat na ang pamumuhay namin. At kasalanan niyo yun. Kayo talaga ang malas sa buhay namin. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw, iwanan ka na ng anak ko. Papa Dudut, mag-isang anak na lalaki ng biyanang kong babae si Roy, kaya naman mahal na mahal niya ito. Bunso rin ito sa 3 magkakapatid. Ang 2 ate ng kinakasama ko ay may sarili ng pamilya at wala na sa poder ng nanay nila. Laging sinasabi ni Roy na nagdadalawang isip siyang umalis sa bahay nila dahil daw maiiwang mag-isa ang biyanang ko. Pero nahihirapan akong makisama sa ugali ng nanay niya na likas ang pagiging taklesa at pakialamera. Oo, may mga araw na magkasundo kami pero mas lamang pa rin yung hindi kami magkasundo. At kapag nangyayari yon ay mas pinipili ko na lamang na manahimik dahil nga nanay pa rin siya ng kinakasama ko. Pero sa isip ko, Papa Dudut, ay gusto ko pa rin bumukod kami para magkaroon ako ng peace of mind. Kaya lang nang dahil sa pambababae ni Roy at pangungonsinti ng nanay niya ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa dibdib ko. Sa totoo lang ay 2 taon pa lang ang anak namin noon ay napansin ko na ang panlalamig sa akin ng kinakasama ko. Siyempre bilang babae ay meron tayong instinct na baka may iba na siyang kinakalokohan. Inoobserbahan ko lang si Roy dahil ayoko ma-stress masyado sa kanya. Magaling ang mister ko, kumbaga sa kriminal ay marunong siyang magtago ng mga ebidensya. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag at nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa pangungonsinti ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang sumabog ng araw na yon at manibugho, Papa Dudut. Oh, yan lang sinweldo namin. Ano to? Anong ano yan? E di sweldo namin. 500? Bakit ito lang? Magagawa ko kung yan lang. Baka nakakalimutan mo na marami akong loan. Malamang kinaltas na dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patingin ang payslip mo. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Wala na. Tinapon ko na. Roy naman, napakaliit nito. Alam mo namang may sakit yung anak natin, diba? E akala ko ba magaling na siya? Hindi naman tumalab yung halamang gamot na pinainom ng nanay mo sa kanya. Hindi nawala yung lagnat niya. Natatakot na ako baka kung ano ng sakit ng anak natin. Masyado ka namang OA. Ayos lang yung anak natin. Paano magiging ayos? Pabalik-balik nga yung lagnat niya. Tsaka, ako pa talaga yung OA, ha? Para ka namang hindi nag-aalala sa anak mo? Nag-aalala rin ako. Pero anong magagawa ko kung yan lang ang sinahod ko? Pagkasyain mo na lang. Dalhin mo sa public hospital o center yung anak natin. Doon mo ipa-check up. Baka nga makalibre ka pa. Sige, susubukan ko. Ganyan nga. Subukan mo rin manghingi ng libreng gamot. Malamang bigyan ka rin doon. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Akala mo ba hindi na ako nakakahalata? Nakakahalata sa ano ba? Na palagi na lang kakarampot yung perang binibigay mo sa amin ng anak ko. Anak naman ng teteng. Di ka ba nakinig? Sabi ko, kaltasan ngayon. Kaya yan na lang natira. Ang sabihin mo, binigay mo yung pera mo dun sa babae mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na naglalandian kayo ng tindera dun sa bakery na laging pinagbibilan ng nanay ng pandesal. Oh, paano naman tayo napunta dun? Huwag mo akong gawing tanga. Buwisit naman, Lala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Huwag mo pa akong tanungin alam mo naman sa sarili mo yung dahilan. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na pinararamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Pero alam mo yung mas masakit?
Pati yung anak mo, na sarili mong dugot laman, wala ka na rin pakialam. Pwede ba? Pagod ako ha. Galing na nga ako sa trabaho oh. Bad trip na nga ako na maliit sweldo ko tapos mas babad tripin mo pa ako. Galing daw sa trabaho, lukoy mo lelang mo. Aba, talaga naman. Akala mo talaga sa akin pinanganak kahapon, ano? Tingnan mo nga, anong oras na? 12:00 na ng madaling araw. Sinabi mo sa akin kanina na tuwing gantong araw wala kayong delivery sa malayo. Kaya wag na wag mong maidadahilan sa akin na dun ka ginabi. Sabihin mo inuna mo pang pumunta sa babae bago umuwi rito sa bahay. Ay, nakakasira ka talaga ng ulo na babae ka. Dami mong alam. Dami mong satsat. Bakit? Dahil ba 500 lang binigay ko sa'yo? Isa na rin yun sa mga dahilan. Ewan ko sa'yo. Buti pa matutulog na ako. Taga, hindi pa tayo tapos mag-usap, Roy. Ayaw na kitang kausap. Kainis ka. Ikaw pa talagang may ganang mainis? Malamang. Pagod na nga yung tao tapos sinermonan mo pa. Di ka na lang magpasalamat may inabot ako sa'yo. Meron pa naman tayong makakain hanggang sa susunod na sweldo ko. Masyado ka lang talagang mapaghanap. Papadudot kahit na hindi aminin ni Roy na may iba siyang babae ay ramdam ko na meron talaga. Lalo pa na sumasala na siya sa pagbibigay sa amin ng anak niya. Ang totoo ay hindi yon ang unang pagkakataon na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Roy. Maraming beses na pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong manahimik ng mga panahong yon. Pakiramdam ko tuloy ay nasanay na lamang si Roy kaya paulit-ulit na niyang ginagawa. Ewan ko rin kung bakit kahit na sinabi na ng nanay niya sa akin na babae niya yung tindera sa bakery na malapit sa amin, ay gusto ko pa rin na manggaling kay Roy ang pag-amin. Bagay na hindi naman niya ginawa, Papadudot. Sobrang sakit sa dibdib nang naging pagtatalo namin ng gabing yon. Hindi ko rin naman siya pinatulog kahit nagsabi na siyang pagod na siya. Dahil gusto ko siyang umamin sa akin na may babae nga siya. Kaya naman lumabas na lamang siya sa kwarto at narinig kong nagsumbong siya sa nanay niya, Papadudot. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinatok ako sa kwarto ng biyenan ko at tinawag palabas. Noong nasa sala na kami ay doon niya ako sinermonan. Marami siyang sinabi na mga masasakit at hindi maganda sa akin, Papadudot. Halimbawa na noon ay masyado raw akong mapaghanap samantalang hindi naman ako ang nagtatrabaho. Sinabi rin niya na kung totoong may pinagkakagasosang ibang babae si Roy ay kasalanan ko naman daw dahil hindi na ako kaakit-akit sa paningin ng asawa ko. Ininsulto na naman niya ang katawan ko na masyado raw mataba kaya nagawa akong ipagpalit, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay kaya kong patawarin si Roy sa pambababae niya. Ang akala ko ay magagawa kong magpakamartir alang-alang sa binuo naming pamilya. Ang akala ko ay kaya kong isantabi na may kahati kami sa kanya pero hindi pala. Nasusuka ako sa isiping may sinisiping siyang iba bukod sa akin at nagagalit ako dahil wala siyang pakialam sa amin ng anak niya. Paulit-ulit niya akong tinatarantado. Alam din ng mga dati naming katrabaho at malapit kong kaibigan sa factory ang pagiging malapit ni Roy sa mga babae. Since hindi na ako nagtatrabaho doon ay silang nagbabalita sa akin kapag may kinakalokohang babae ang kinakasama ko. Ilang beses na rin nila akong ni-real talk na hiwalayan ko na si Roy. Pero hindi ko pa kaya. Dahil nga sa ayokong masira ang pamilya namin. Bukod doon ay ayoko ring lumaking walang kinikilalang tatay ang aming anak, Papadudot. Lala, masahiin mo nga yung likod ko. Sakit na eh. Busy ako. Anong busy? Tulog naman anak natin. Ano pa bang gagawin mo? Marami. Magsasampay pa ako ng mga damit natin.
Akala ko naman tapos ka na maglaba. Hindi pa, kasi pinakain ko pa't pinatulog yung anak natin. Mabuti sana kung tinutulungan mo ko, kaso hindi naman. Pagod ako. 6 na araw kaya ako nagtrabaho. Ngayon na nga lang day off ko, patutulungin mo pa ako sa'yo sa paglalaba. Oh, edi sana ikaw na lang muna nagpakain sa anak natin. Sana tapos na ako sa pagsasampay. Bakit ko gagawin yun? Pagod nga ako. At trabaho ng mga babae yun. Ano mo ikaw? Oh, ano na naman? Wala. Balik na ako sa pagsasampay. Sandali lang. Masayin mo muna likod ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsasampay pa nga ako ng mga labahan natin. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang mamaya na lang? Mamayain ko mukha mo eh. Bakit ka ba ganyan? Anong bakit ako ganito? Nakuha mo pang magtanong? Hindi mo ba halatang napapagod na ako? Kaya nga mamaya ka na magsampay. Masayin mo muna ako. Wow ha? Akala ko naman pagpapahingahin mo ko. Yun pala uutusan mo lang din ako. Yan talagang ugali mo yung ayaw ko eh. Reklamador. Tapos magtataka ka kung bakit nagawa kong tumingin sa ibang babae. Ano sinabi mo? Sabi ko, reklamador ka. Kung ako reklamador, ano ka pa? Tsaka kapal din ang apog mong sabihin na kasalanan ko kung bakit ka tumingin sa ibang babae. Oh, edi inamin mo rin sa akin na may iba ka nga. Akala ko alam mo na. Bintang ka pa nga ng bintang sa akin nun. Hindi bintang yon. Inamin mo na nga, di ba? Ibig sabihin totoo. Oo, naisip ko lang na wala na akong dapat itago pa. Saka di naman tayo kasal eh. May karapatan akong tumingin sa iba. Kasi wala naman akong pananagutan sa'yo. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Walang pananagutan sa akin eh, may anak tayo, Roy! Oo, pero magkakaanak na rin kami ni... Ano sinabi mo? Pwede bang kumalma ka muna? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla kang sumisigaw. Ay ko! Bakit ka ba nangahampas? Tanong-tanong ka pa eh, kulang pa nga yung pangahampas to sa'yo. Tsaka kapal na mukha mong sabihin sa akin na nabuntis mo yung kabit mo. Nakakadiri ka. Ano sa palagi mo dapat na maging reaksyon ko, ha? Matuwa ako? Magpa-party ako at ipaglatag ka ng red carpet kasi magkakaanak na kayo ng kalantari mo? Hindi naman, pero... Alam mo, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay kasama ka. Pagod na ako kung alam mo lang. Hindi ito yung klase ng pagod na madadaan sa tulog. Papahinga. Wasak na ako dahil sa ginagawa mo sa akin. Kung makapagmalaki ka pa, na kaya ka tumingin sa iba ay dahil sa pagiging reklamador ko, kapal mo talaga, Roy. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Basta, aalis na kami ng anak mo sa pamamahay na to. Lala naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Bakit hindi? Hindi mo naman na kami mahal eh. Saka sabi mo magkakaanak na kayo ng babae mo. Eh di doon ka na. Congratulations sa inyo ah. Uy, seryoso ba talaga yan? Iiwanan niyo ako ng anak natin? Correction, anak ko lang. Simula sa araw na to, hindi mo na sa anak. Hindi ka na niya tatay. Hindi mo na rin ako live-in partner dahil tapos na tayo. Papadudot galit na galit ako kay Roy nang malamang kong nabuntis niya ang kalantari niyang babae. Pakiramdam ko ay dobleng beses niya akong pinagtaksilan. At hindi ko naisip na meron pa palang mas ilalala ang kaya niyang gawing pananakit sa akin. Ang sama-sama niya, Papadudot. Durog na durog ako ng mga panahong yon at iyak ako ng iyak. Pero alam ko na wala na rin naman akong magagawa pa. Yun ang naging hudyat para magkalakas ako ng loob na makipaghiwalay kay Roy. Alam ko na mas priority talaga niya ang pambababae niya kesa sa amin ang anak niya, Papadudot. Ilang taong ko ring pinagtiisan ang hindi pagiging mabuting padre de pamilya at provider ni Roy. Dagdagan pa ng pangungonsinti ng nanay niya na sobrang perpekto sa mga ginagawang kabalbalan ni Roy, Papadudot. Ayoko na. Pagod na ako. Sinagad na ni Roy ang pasensya ko kaya naman mabilis akong nag-alsa baluta ng araw na yon at umuwi kami ng anak ko sa bahay ng Mama Berta ko na nasa Quezon Province. Buti na lamang kahit paano ay may naitabi akong perang pamasahe pero kinapos pa rin yon. Kaya nagpasundo na lamang ako kay Mama sa terminal ng bus, Papadudot.
Roy na yan. Halika, samahan mo ako sa kanila dun sa Pasig. Puputulin ko yung pagkalalaki niya. Wag na po. Tsaka ayoko na rin po bumalik sa kanila. Pwes, ako ang babalik para maipaghiganti kita. Hindi na po kailangan. Ayoko na po ng gulo. Ewan ko, hindi ako mapakali. Gusto kitang ipaghiganti. Sobrang sama ng ginawa ng Roy na yun sa'yo, nak. Tapos pati nanay niya kinukonsinti siya. Ano talaga naman? Opo, inahayaan niya ng babae yung anak niya. Pinalalabas na kasalanan ko kasi marami raw akong pagkukulang. Babalatan ko sila ng buhay mag-ina eh. Kailan pa nila ginagawa yun sa'yo? Matagal ko na pong nararamdaman na may babae si Roy. Pero nito lang sa umamin at ang masahol pa, nabuntis na raw niya. Matagal na pala pero tiniis mo lang? Ayoko lang kasing masirang pamilya namin eh. Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. Mas mabuti pang lumaki na walang kinikilalang tatay yung anak mo. Kesa meron nga pero nuknuka naman ang katarantaduhan. Buti naman natauhan ka na, Lala. Kaya nga po, mali ko lang kasi pinatagal ko pa. Hinayaan ko dahil umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang anak niya yung pipiliin niya. Hindi niya kayo deserve ng anak mo. Kaya tama lang na iniwan mo ng lalaking yon. Magsama sila ng babae niya. Pero kung may pagkakataon lang talaga, gusto ko siyang bigyan ng kaliwat ka ng sampal at sisikmuraan ko rin para magtanda. Pag nakasali nanay niya, papakahan ko. Manaman eh. O bakit? Magaling kaya ako manuntok. Alam ko po, pero hindi na kailangan. Sabi ko nga po, ayoko na bumalik sa kanila. Karma na lang po bahala na maghiganti para sa amin ng anak ko. Sa bagay, naniniwala pa naman ako dyan sa karma. Yung bang kapag gumawa ka ng masama, doble o triple na masamang karma rin babalik sa'yo? Buti na lang talaga naisipan mo ng hiwalayan ng manlolokong yun. At umuwi kayo rito ng apo ko. Kasi welcome naman kayo rito sa bahay. Salamat, ma. At sorry din dahil ang tanga-tanga ko. Dapat noon ko pa ginawa na makipaghiwalay kay Roy. Hindi na sana ako nasaktan ng gusto. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka sabi mo ayaw mo namang masirang pamilya nyo. Ayaw mong mawalan ng tatay yung anak nyo. Ibig sabihin, nilaban mo. Pero si Roy talaga yung may diferensya rito. Kulang yata sa bakuna yung taong yun eh. Pareho sila ng nanay niya may pagkasintu-sinturin. Pag naligaw talaga yun dito sa Quezon, makakatikim sa akin ng suntok sa muka. Paawat na po kayo. Hindi ko lang matanggap na ginano nilang kaisa-isang anak ko. Yun ay kinagagalit ko. Sana naiintindihan mo. Wala namang magulang na naghahangad na masaktan ng iba mga anak nila. Naiintindihan ko po kayo. Kaya lang bilang anak, ayoko naman na mapahamak kayo sa kagustuhan yung maipaghiganti ako laban sa kanila sakaling mag-cross ulit yung landas namin. Pero sana, wag na talaga kahit kailan. Sana nga. Naniniwala naman ako sa iyo na kaya mong itaguyod ang anak mo eh. Kakayanin ko po. Oo naman. Malakas ka. Matapang kang babae. Ako kaya nanay mo. Tsaka nandito lang kami ng tatay mo para tulungan kang bumangon. Papadudot mabait si Mama at ang kinakasama niya na tinuring ko na rin parang tunay na ama. Dahil hinayaan nila kami ng anak ko na magstay sa bahay nila. Matagal na panahon na rin simula nang umalis ako sa Sariaya para hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Doon ako nakapagtrabaho at nakapagrenta ng maliit na apartment bago ko nakilala si Roy. Wala akong kapatid at wala rin namang anak ang mama ko sa tatay-tatayan ko at tanging pagtitinda lamang ng mga gulay at prutas sa may tabing kalsada ang pinagkakabalahan nila. Kaya naman masayang-masaya sila dahil umuwi kami ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw ay sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang mag-focus sa pag-move on kay Roy at intindihin ang anak ko. Kaya nga kahit masakit, mahirap at nakakatakot ay sinimulan kong umusan. Butit nandyan ang mama ko na handang umalalay sa akin at sa loob nga lang ng isang buwan ay unti-unti ko nang naibabalik ang dati kong pagkatao. Nasinira at winasak ng dati kong kinakasama, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 2 buwan. Masasabi ko na gumanda na ang disposisyon ko sa buhay at oo, nandun pa rin yung kirot at panghihinayang para sa pangarap kong pamilya na kasama si Roy. Pero iniisip ko na lamang na baka hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Saka sabi rin ni Mama, mas mabuti na maghiwalay kami kesa habang buhay akong mag-suffer na kasama siya. Feeling ko kasi ay mamamatay talaga ako sa konsumisyon sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Bukod sa pag-aalaga sa anak ko ay tumutulong ako kina Mama at Papa sa pagtitinda. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay matapos ng pinagdaanan kong kabiguan. At kapag naiisip ko ang karanasan kong yon, ay natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mamalagi ako ng matagal sa ganong klase ng sitwasyon. Pero sa bagay, nagmahal lang naman ako. At kahit kailan ay hindi yon kahinaan o kasalanan. Kaya lang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag sa cellphone mula sa isang unknown number. Hindi ko na sana sasagutin pero nasagot ko pa rin, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang ang nanay ng dati kong kinakasama na si Roy ang nasa kabilang linya. Binalita niya sa akin na may sakit daw ang anak niya at kailangan nito ng tulong at pag-aalaga ko. Pinababalik nila ako sa bahay nila sa Pasig pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Binabaan ko ng cellphone ang nanay ni Roy at makaraan lang ang 3 araw ay gulat na gulat ako nang pumunta siya sa bahay namin sa Sariaya, Quezon. Nay, tuloy po muna kayo. Kala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay niyo. Tagal mo akong tinitignan sa harap ng pinto eh. Pasensya na po, nagulat lang ako. Siguro hindi mo akalain na makikita kita, no? Gano'n na nga po. Maupo po muna kayo, ikukuha ko kayo ng juice. Ay, hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal pa rito sa bahay niyo. Lala, may bisita ka pala? Ay ma, kayo pala. Ikaw ang nanay ni Lala? Oo. Eh ikaw, sino ka? Ako si Sedes, nanay ni Roy. Roy? Yung manloloko? Hinay-hinay ka sa pananalita mo tungkol sa anak ko, ha? Ikaw ang maghinay-hinay. Baka nakakalimutan mo na sa pamamahay kita. Ay, talaga naman. Lala, pagsabihan mo nga yung nanay mo, sabihin mo, matutong rumispeto. Opo. Wow! Ako pa pala ang walang respeto rito, Sedes. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang magaling mong anak ang hindi rumispeto sa anak kong si Lala. Akala mo ba hindi ko alam ang panloloko ng anak mo sa anak ko? At pati na rin pangungunsinti mo sa kalokohan ng Roy na yon. Ha? Ano sinasabi mo? Ma, huwag niyo na pong awayin si Nanay Sedes. Anong magawain na isa tong malakas ang loob pumarito sa bahay natin? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Ano? Ito kasing anak mo si Lala. Kausap ko lang nung nakaraan sa cellphone. Pero binabaan ako ng tawag. Buti na lang alam ng anak ko kung saan yung bahay nyo. Kaya pumunta na ako. O bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang pabalikin si Lala sa bahay namin. Kailangan siya ng anak ko. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Oo! Di pa naman siguro mahina ang pandinig mo, no? Hindi pa. At malakas pa rin ako manuntok. Mama naman, huwag niyo na pong patulan si Nanay Sedes. Eh nakakapito niyang matandang yan eh. Lakas na loob pumunta rito sabihin bumalik ka na rin sa kanila? Aba sinuswerte lang? Nay, diba? Sinabi ko na po na ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko nang makita si Roy. Tapos na kami simula nang mabuntis na yung babae niya. Nandun na tayo, pero may sakit yung anak ko. Kailangan ka niya. Hindi po akong kailangan niya. Doktor ang kailangan niya kung may sakit siya. Tumpak! Pampira naman, no, Lala? Hindi ka ba talaga magpapakiusapan? Hinahanap ka nga ng anak ko. Ang gusto niya, alagaan mo siya. Parang wala kayong pinagsamahan ng anak ko, ah. Bakit ako? Nasaan yung babaeng nabuntis niya? Doon siya magpaalaga, hindi sa akin. Tungkol sa bagay na yan, wala na. Hiwalay na sila matapos makuna ng babae. Kaya nga nagkasakit si Roy kasi nagluluksa siya sa namatay niyang anak. Oh, di ba?
Ang bilis ng karma talaga! Ma, please, wag na po kayo magsalita dyan. Kaya ko na to. Sorry po, Nay Cedes. Pero, hindi ako tagapag-alaga ng anak niyo. Oo, nakakalungkot yun nangyari sa baby nila ng babae niya. Pero labas na po ako doon. Hiwalay na kami ni Roy, tapos na kami. Wala na rin akong responsibilidad sa kanya. Papadudot galit na galit ang nanay ko na pinaalis ang nanay ni Roy sa bahay namin. Pero syempre naawa pa rin ako sa kanya dahil magulang lang din siya. Na nag-aalala sa kanyang anak, kaya lang ay desidido na akong hindi bumalik sa bahay nila para alagaan ang dati kong kinakasama. Tama na kami ni Roy at hiwalay na kami. At hindi rin naman ganong kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin pati na rin ang nanay niya. Sa isip ko ay napaka-unfair nila kasi pag sa hirap ako ang gustong kasama. Pero kapag sa sarap ay iba. Nakakagalit at alam kong hindi ko yon deserve. Kaya nga pinagdasal ko na lamang na sana'y gumaling si Roy sa kanyang karamdaman pero wala na akong plano na bumalik sa buhay niya. Masaya na ako kasama ang anak ko at ang mga tao na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at paulit-ulit pa rin akong tinetext ng nanay ni Roy na puntahan ko siya sa bahay nila para alagaan si Roy. Kesyo, hinahanap daw ako ng anak niya pero wala na akong pakialam pa. Kinatagalan ay tumigil na rin si Nanay Sede sa pagte-text sa akin. Siguro ay nagsawa na din o di kaya ay tinanggap na lamang niya ang desisyon ko. Nagdaan pa ang 1 buwan at lumuwas ako noon sa Pasig para magninang sa binyag ng anak ng dati kong katrabaho. Noong nasa bahay nila kami pagkatapos ng binyagan sa simbahan, nagulat ako kasi nandun si Roy na bigla na lang daw pumunta dahil sigurado raw siya na pupunta ako. At binalita niya sa akin na magaling na siya sa sakit niyang pulmonya, papadudot. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Nagpunta ako rito para makita mga dati kong katrabaho, hindi ikaw. Alam ko naman yun pero ito na lang yung paraan na naisip ko para makausap ka. Hindi mo na rin kasi sinasagot yung mga text at tawag namin sa'yo ni nanay. Ay, sorry ha. Hindi ko na rin natatanggap. Nakablock na kayo sa akin. Ang kulit nyo kasi mag-ina eh. Hindi mo na ba talaga kami mapapatawad? Yung nanay mo, napatawad ko na. Pero ikaw, hinding-hindi. Lakas ng tama mo, no? Nakuha mo pa talagang itanong sa akin ang bagay na yan? Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan tayo. Siraan na lang ang tuktok ko pag binalikan pa kita. Pero may anak tayo. May karapatan pa rin ako sa bata. Hindi ka naman nagpakatatay sa anak natin eh. Ayaw mo nga na alagaan siya, di ba? Dami mo pa nung dahilan, kesyo pagod ka. Nagawain ko yun kasi babae ako. Nakakapikong ka na. Kaya nga nagbabagong buhay na ako. O, anong gagawin ko sa pagbabagong buhay mo? Lala naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ikaw nga, ginawa mo lang din noon ang gusto mo eh. Alam ko naging siraulo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero pinagsisisihan ko na yun lahat. Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binibigay lang ang pangalawang pagkakataong sinasabi mo sa mga taong deserving. Pero ikaw, hindi ka kasama sa mga taong yon, Roy. Huwag ka nang umasa na makikipagbalikan pa ako sa'yo dahil matagal na tayong tapos. Maawa ka naman sa akin oh. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Naawa ka ba sa akin nung pinagmukha niyo kung pangit ng nanay mo para lang makonsinti ang pambababae mo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, bakit ako maaawa sa'yo? Mabuti pa umalis ka na. Lala naman, huwag mo akong paalisin. Anong wag paalisin? Hindi ka naman imbitado rito. Tsaka sinisira mong araw ko, nakakainis ka na. Gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Wala nang magagawa yung sorry mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Gusto mo bang lumuhod ako? Ano? Sige, luluhod ako. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Wala akong pakialam kahit na nakakahiya pa tong ginagawa ko.
Pero desperado na ako. Gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Gusto ko na ulit magpakatatay sa anak natin. Tumayo ka na dyan, sabi eh. Tatayo lang ako kapag pumayag ka nang bumalik sa akin. Di wag kang tumayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Iwanan na kita. Sandali lang! Roy, napipit ko na talaga ako sa'yo ah. Isa pang pangungulit mo sa barangay na tayo mag-uusap. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pagod na ako sa relasyon natin. Ayoko na ulit mangunsumi sa'yo. Ngayon, kung totoo nga na nagbago ka na, di mabuti. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos yung mga kasalanan mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kalalim yung sugat sa puso ko na kagagawan mo. Sana hindi na lang kita nakilala noon. Sana hindi na lang kita minahal. Papadudot, kitang-kita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Roy nang marinig ang mga sinabi ko. Pero wala na akong pakialam pa. Tinalikuran ko na siya at bumalik sa bahay ng katrabaho ko. Nakita ko naman na umalis na rin siya kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Kaya lang ay aminado ako na hindi ko na-enjoy ang araw na yon dahil sa pag-eksena ng dati kong kinakasama. Bukod doon ay nanginginig pa ang katawan ko sa engkwentro namin. Pero wala akong pinagsisihan na tinanggihan ko ang pakikipag-ayos niya sa akin. Kung noong nagkasakit siya ay nagawa ko siyang tiisin. Alam ko sa sarili ko na magagawa ko ulit yon. At hanggang sa kasalukuyan ay masaya ako sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay na sa kanya, Papa Dudut. At ang huling balita ko ay nag-resign na raw siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Basta sa ngayon ay focus na lamang ako sa sarili ko at sa aking anak. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na huwag manatili sa mapang-abusong relasyon. Matuto tayong piliin ang ating sarili. Huwag tayong magpakamartir. God bless po sa inyong istasyon and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.